ill-gotten wealth. Alam mo, na-appreciate ko ginagawa ni Justice Cuevas. Kung ako din ang lawyer sa kabila, ganyan din ang approach ko. Kasi, tandaan mo na, kung maalala natin, release niya yung question eh. Nung sinabi na yung 2.4, bawal mag-present ang prosecution ng evidence yung 2.4. Pero hindi sinasabing deleted na yan. Hindi, tinanong nga niya yun eh. Ano ba yan? Deleted na yan o hindi? Ang pagsagot sa kanya, if you think the presumption of ill-gotten wealth has kicked in, then the burden shifts to you. So hindi niya alam anong nangyayari ngayon sa utak namin, kaming 23 senator judges. Baka sabi niya, baka may nag-iisip dyan na the presumption has already kicked in. So, sa tingin ko, ina-address niya muna yung possibility na yon. So, dun muna siya. So, tama. Bigla ko na-appreciate yung kanya ginagawa ngayon. Na kung ako din ang abogado sa defense, ganyan din ang approach ko. So, but you think this is parang kasing lumalabas na baka naman this will backfire on them, itong ginagawa nilang ito? Nung pagpapalabas kasi hindi naka-reflect sa kanilang salin. Well, hindi. Pagdating yan sa dulo, siyempre itatahi-tahi nila lahat yan. Meron naman tayong, I want a memorandum to be filed at the end of everything. So, where we will now piece together everything, argue nila yung kaso nila, anong na-prove nila. So, At hintayin natin yun. Yung napakarami palang mga allowances na nanggagaling from so many sources na are not taxable. Kaya nung maganda nga yung binigay nung Supreme Court na witness at medyo ang naririnig kong bulungan doon among the senator judges is we need to rationalize everything. Yes. Kita ko ang dami. Oo. Yung table, ang daming rows, ang dami na. So, And hindi maaalis na lumalabas sa mga Twitter and Facebook na we need to rationalize. Pala napupunta yung ating mga taxes. We need to rationalize a lot of things and then nabulungan ko nga si Senator Marcos. Sabi ko, lugin-lugi pala ang nasa private sector na compensation income kasi ang kanyang yung 30% na highest tax bracket yun ang binabayaran niya. Samantalang yung highest tax bracket na government employee, doon nga, meron din siyang 30+% doon, pero marami palang mga hidden non-taxable receipts din siya. So, nabulungan ko nga si Senator Marcos, yun din ang aking biglang naisip Pero tama lang po ba yun na, current practice or SOP yan sa mga institusyon ng gobyerno na yung ganitong mga nakuha mo ay non-taxable talaga? Ako siguro ang maling taong tanungan yan kasi bago lang ako August lang ako, so actually hindi pa ako familiar sa mga ganyan. So, tinatanong ko nga yung mga ibang senador, ganyan ba talaga yan? So, pag-aaralan natin yan. Kasi nga, yun nga ang lumabas doon na we need to rationalize the tax system, we need to rationalize even the benefits or allowance system, the emolument system, kasi maraming nakatago. Okay, maraming salamat po, Senator Coco Pimentel. Magandang gabi po sa inyo. Okay, puntahan naman natin ngayon yung briefing na nagaganap ngayon mula sa prosekusyon. Kasi ang nagiging sinabi mismo ni Justice Cuevas kanina, they're trying to prove that the Chief Justice has enough money to purchase his properties. Hindi naman yun yung allegation nyo. The allegation is, why are these properties not declared in SALN? We absolutely agree with the senators. But what the defense is trying to do is they are presenting evidence not to address the impeachment complaint. They're trying to address charges that have already been accepted by the public. The evidence is only in reference to public perception. Walang iba. They want to establish to the public that mapera siya, kaya niya nakayanang bumili ng 14.5 million, nakabili siya ng 11 million sa La Vista, nakabili siya ng Bonifacio Ridge for 9.8 million, nakabili siya ng columns, nakabili siya ng yung sa Katipunan na Burgundy, na meron siyang 31 million noong 2010, meron siyang 37 million noong 2011 na hiwalay pa dun sa 31. At meron siyang dollar accounts na ayaw niyang ipakita. So, ang ginagawa nila dito is nagpapakita sila ng ebidensya addressed not to the Senate but to the public. Ang pakiramdam namin dito at ayaw namin pangunahan is once they've been able to build up that
cachet, yung mapakita na nila, meron na kaming pinakitang 21 million, may dagdag pa na 5 million, may dagdag pa na 7 million, at ipakikita nila sa Camp John Hay, ito ang tinanggap, umabot na po yun ng 45 million. Whatever it is, what they're trying to do is they're going to try to balloon as much cash that he actually has so that they can eventually release yung dollar accounts. Yun ang direksyon para sa tingin namin. The Chief Justice is hard-pressed already na sinabi na niya, ang aking dollar accounts ay i-release ko yan at the right time. And when is that right time? When they are able to present all the supposed sources of funds to be able to justify why they have so much cash in the banks. Yun ang direction po nito. That's why all this evidence being presented is absolutely irrelevant and immaterial and impertinent and has no basis in law. Hindi, binabawi ko yung dulo, no? Pero napapagaya po tayo minsan. Pero ang punto natin is, lahat ng katanungan, wala itong relasyon. Kung may kinita nga po siyang ganyan, ang sabi nga po ni Congressman Sani at saka ni Congressman Erin, what has been presented today does not dispel our accusation. It actually strengthens it. Why? Because ipinapakita na meron pala talaga siyang pera na hindi niya dinideklara sa kanyang SALN. So, that is what they've been, instead of addressing the articles of impeachment, ang gagawin nila dyan is, ipinapakita pa nila na ang dami-daming daw niyang pera, kaya pag binuksan na nila yung kanyang mga bank accounts later on, ay ma-justify nila ito. Yun ang direksyon. But let me stress, the witnesses today, as well as yesterday, did not in any way strengthen their case. In fact, it strengthened ours, that he had assets that he did not declare. By their own admission, ito ang kanilang pera, etc., ganito ang tinatanggap. Nasa SALN ba yun? Wala. From 2002, he had the 2.75 million. Just compare it. By the time 2010 came, the maximum money or cash he had was 3.5 million. So, gusto nilang i-bloat yan para later on, ang sasabihin na lang nila is, kaya naman namin bilhin yung assets kaya naman namin ma-justify aming bank accounts. Ang pagkakamali lang namin, hindi namin nadeklara. In good faith, alam nyo naman po, tao lang po tayo, ay nagkamali kami, hindi ko na ilagay dyan. Yan ang kanilang depensa. Nakita po natin today yan sa pagpapaliwanag. Pero on 2 counts is that he obviously needed to declare this as soon as he acquired them. When the properties were acquired in 04, 05, and 09, dapat dineclare, hindi niya dineclare. Yung kanyang mga bank deposit o yung kanyang cash na natatanggap sa Supreme Court, dapat dineclare niya pero hindi. Panghuli. Nasulyapan niyo po ang bahagi ng press briefing ng prosecution. Samantalang puntahan natin si Zarina sa labas ng Senate floor. Bumuelta ngayon ang kampo ni Chief Justice Renato Corona hinggil sa sinasabing peking dokumento na hawak ngayon na ikatlo nilang testigo na si Demetrio Vicente. Ayon kay Defense Spokesperson Tranquil Salvador, kung ang isang dokumento ay walang notaryo, ito'y nananatiling epektibo. Kung ito naman daw ay may notaryo, ito'y considered as public documents at epektibo. Sagot naman ng prosecution na ang dokumentong walang notaryo ay tinuturing na pribadong dokumento sa gitna ng dalawang partido. Hindi tulad ng public document na tinatanggap sa korte at valid ang mga nilalaman nito. Samantala napansin naman ng prosecution na sinasagot ng depensa ang katanungan sa Article 2.4 na patungkol sa ill-gotten wealth ni Corona. Ngunit kung ating matatandaan, ito'y pinawalang bisa na ng impeachment court. Ngunit sagot naman ng defense team wala itong koneksyon sa ang sunod-sunod na paglalabas nila ng testigo ay walang koneksyon sa Article 2.4 hinggil sa ill-gotten wealth ni Corona at porsigido ang defense team na unti-unti nilang palalabasin na 5 lamang talaga ang property na pagmamay-ari ng punong maestrado. Samantala, temporarily discharged ngayon ang ikalawang testigo ng defense team na si SC Budget Officer Araceli Bayuga at tinatayang babalik to bukas para sa mga dokumentong hinihingi ng prosecution team. At yan ang pinakahuling detalye dito sa labas ng Senado. Back to studio with Nikki and Gio. Maraming salamat, Sharina. At pag-usapan lang natin yung naging highlights today, no, sa day 29 ng impeachment trial.
trial. Tatlong testigo ang iniharap. Ang una dito ay pinabalik ang cross-examination ni Bayuga, ang budget officer na nagsabi na kumita si Chief Justice Corona ng 21.6 million. At yung sa SET naman, Senate Electoral Tribunal, si Attorney Irene Guevara na kumita daw si Corona ng 1.7 million. At yung House Electoral Tribunal, si Attorney Gurley Salarda na kumita ng 3.359 million si Chief Justice Corona. So may kita natin ang isang pinupunto ng depensa sa pagpresenta ng mga witnesses na ito ay ang kapasidad o ang pera na mayroon ng Chief Justice. Kasi sabi nila, he has the capacity to pay. So hindi po ill-gotten, wala pong answer siya, hindi po ill-gotten at wala nga pong kahit na misdeclare doon sa kanyang mga Ang naging malaking question naman kasi dito bakit hindi nailagay ang lahat-lahat na ito sa kanyang salin. Oo. No, itong mga income na kinita pala niya aside from the salaries that he got as Chief Justice. So, binahagi naman kanina nila kung ano yung sources of income na meron isang Chief Justice na nagmumula to sa General Appropriations, nagmumula siya sa savings, sa JBC, sa Personal and Economic Relief Assistance, sa Senate Electoral Tribunal, sa Presidential Electoral Tribunal, at may bahagi rin po na nagmula sa House Electoral Tribunal. Okay. And so we'd like to thank our resident resource person, Attorney J.J. Atienza, whose birthday is today. Happy birthday muli sa'yo. Okay. At yan po ang kabuuan ng ating live coverage ng Ang Paglilitis Katarungan para sa Bayan. Ako po si Veronica Baluyot Jimenez. At syempre sa pinagsamang lakas ng PTV, IBC, Philippine Information Agency, Radyo ng Bayan, 15 news and cable networks nationwide. At mapapanood niyo po kami sa www.ptv.ph via live stream. Ako po si Gio Tingson.